Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bawat mag-asawang nagsisimulang bumuo ng pamilya ay nangangarap na magkaroon ng anak. Pero hindi lahat ng mag-asawa ay nabibigyan ng anak, lalo na kung hindi pa tamang panahon para sa kanila. Ikaw kabarangay, handa ka bang akuin ang responsibilidad ng ibang tao para lang sa pansamantalang kaligayahan? Dear Papa Dudut, hindi raw matatawag na pamilya ang nakatira sa isang bahay kung hindi sila binubuo ng tatay, nanay at mga anak. Ayun nga lang ay hindi lahat ay binigyan ng kakayahan na magkaanak. Hindi lahat ng mag-asawa ay maswerteng nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng masayang pamilya. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alma, 41 years old at nakatira dito sa Makati. Nagtatrabaho ko noon sa bangko kung saan ko nakilala ang asawa kong si Oscar. Siya rin ang dahilan kung paano ko na-discover ang inyong programa na Barangay Love Stories. Dahil ito raw ang paborito niyang programa sa Barangay LS 97.1. Manager siya noon sa bangko at isa naman akong accountant. Nagsimula kami bilang isang mabuting magkaibigan dahil siya halos ang nag-train sa akin noong bago pa lamang ako. Nagsimula rin kasi siya sa pagiging accountant bago na-promote bilang manager. Marami din kaming napagkakasunduan nung magkaibigan pa lamang kami ni Oscar. Pati nga pagdating sa pagkain ng maanghang, parehas din kami ng hilig ni Oscar. Kaya naging madalas noon ang tuksuhan sa opisina sa aming dalawa. Tuksuhan na nauwi sa relasyon at masayang pagsasama bilang mag-asawa. Alma, nalaban mo ba yung color blue na uniform ko? Alma? Umiiyak ka ba? Hindi. Nagtitiklop lang ako ng mga damit dito na sinilong ko kanina. Ano nga yung hinahanap mo na uniform? Bakit ba umiiyak ka na naman? Hindi naman ako umiiyak. Huwag ka na mag-deny kasi namamagapay ang mga mata mo. Sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Wala namang dahilan para umiyak ako, Oscar. Medyo sinisipon lang talaga ako kaya naluluhan na rin ang mga mata ko. Yung baby ba natin? Dahil ba to sa pagkalaglag ng baby natin mula sa sinapupunan mo ilang buwan nang nakakaraan? Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan na maglihim sa akin. Akin na nga yung mga kamay mo at hahawakan ko ng mahigpit. Sorry, Oscar. Bakit ka naman nagsasorry? 4 na buwan na kasi ang nakakalipas mula na makunan ako. At nangako ako na hindi na ulit ako iiyak pa. Pero hindi ko talaga mapigilan na maluha eh. Normal lang naman na umiyak, lalo na sa'yo. Halos 6 na buwan mong pinagbuntis ang anak natin. Kaya alam ko na ikaw ang mas apektado sa pagkawala niya. Hindi ko lang kasi maintindihan, Oscar. Bakit ganun? Bakit kailangan na mawala pa siya sa atin? May dahilan kung bakit nangyayari ang mabibigat na bagay sa buhay natin, Alma. Ano pa bang dahilan ang pwedeng ibigay? Sa 4 na beses na pagkawala ng baby natin mula sa sinapupunan ko. Bakit kailangan pa ulit-ulit na lang ako makunan? Bakit kailangan na mangyari pa sa atin to? Bakit tayo pa? Hindi ko masasagot yan sa ngayon. Pero sigurado ako na may tamang panahon para makuha natin ang mga kasagutan sa mga tanong mo. Saan ba ako nagkulang, Oscar? Sinabi ko naman sa'yo noon na wala kang naging kahit na anong pagkukulang, Alma. Oscar,
Sinunod ko lahat ng bilin ng doktor sa akin. Mula sa pagkain ng mga tama hanggang sa pahinga na kailangan ng katawan ko. Pumayag na nga rin ako na mag-resign sa trabaho gaya ng sinabi ng doktor na dapat kong gawin. Mas inalagaan ko ang katawan ko para sa baby natin. Pero bakit pumitiw pa rin siya? Bakit nawala pa rin ang anak natin? Baka hindi pa raw tayo handa para magkaroon ng anak, kaya hindi pa siya binibigay sa atin. Ano pa bang kailangan nating gawin? Para makita ng Diyos na handa na tayo maging magulang. Alma, mahirap sagutin ang mga tanong mo dahil hindi ako ang Diyos. Isa lang ang alam ko, wala kang naging pagkukulang. Naging mabuti kang asawa sa akin at ina sa mga anak natin na pinagbuntis mo kahit hindi man sila nabuhay sa mundong to. Oscar, sorry. Sorry talaga. Sorry kung palagi na lang akong ganito. Palagi na lang akong umiiyak. Sorry kung palagi mo na lang akong nakikita na mahina. Tahan na, Alma. Hindi mo kailangan na mag-sorry sa akin. Ang gusto ko lang, kahit alam ko na mahirap, magpakatatag ka. Kasi yun ang paulit-ulit kong ginagawa. Nahihirapan din ako kasi 4 na beses na tayong nawalan ng anak. Nahihirapan ako pero nagpapakatatag ako para sa'yo. Kaya sana, yun din ang gawin mo. Magpakatatag ka rin para sa akin. Papa Dudut, walang perpektong tao at wala ring perpektong relasyon. Pero lahat ay ginawa namin pareho ni Oscar para talagang magkaroon kami ng maayos na pagsasama. Solong anak lang si Oscar na mga magulang niya kaya umasa ang mga ito na mabigyan namin sila ng maraming apo. Naalala ko pa noong unang beses ko silang makilala. Walang ibang bukang bibig ang nanay niya kung hindi sana 4 o 5 anak daw kami ni Oscar. Umaasa raw sila na magkakaroon kami ng malaki at masayang pamilya. Nang mga panahon na yon ay hindi pa kami kasal ni Oscar. At batid ko sa sarili ko na may problema ako sa matres ko. Irregular kasi ang period ko at college pa lamang, na-diagnose na ako na may PCOS. Kaya nga nang makilala ko ang mga magulang ni Oscar at malaman ko ang pangarap ng mga ito, para sa kanya ay nangamba ako kaagad na baka hindi ako matanggap ni Oscar kapag nalaman niya ang kalagayan ko. At nangiyain niya ako na magpakasal noon ay naiyak talaga ako na labis niyang pinagtaka at pinag-alala. Halata kasi na hindi tears of joy ang nilabas ng mga mata ko ng mga oras na yon. Luha yon ng lungkot at pangamba. At doon ko sinabi sa kanya ang kalagayan ko na baka mahirapan ako na bigyan siya ng anak. O baka hindi ko na siya tuluyang mabigyan ng anak. At tinanong ko siya kung mamahalin at pakakasalan niya pa rin ba ako kahit na hindi ko siya mabigyan ng anak. Sinabi niya naman na tanggap niya at mamahalin niya ang lahat sa akin. Kaya ng araw na yon, Papa Dudut, ay tinanggap ko ang alok niya ng pagpapakasal sa akin. Alma, ang sarap nitong niluto mong sinigang ah. Talaga? Sakto lang ba ang lasa ng sabaw at pagkakaluto ko sa karne ng baboy? Saktong-sakto lang ang lahat. Kita mo nga oh, pangatlong bulos ko na ng kanin tong nasa plato ko ngayon. Ganyan ka naman talaga kumain kapag sinigang ang ulam? Kasi paborito mo yan? Pero iba talagang pagkakaluto mo ngayon. Sobrang sarap talaga. Namiss mo lang yung sinigang ko. Nako, siguro nga. Kung pwede nga lang, gabi-gabi sana ito lang ang ulam natin eh. Hoy, hindi naman pwede yun. Kasi kailangan din natin mag-ulam ng gulay sa ibang araw. May gulay naman tong sinigang ah. Alam ko, pero iba pa rin yung nag-uulam tayo na puro gulay lang. Lalo na sa ganitong edad natin na malapit na mawala sa kalendaryo. Oscar? Alma? Sino yung kumakatok? Gising pa ba At kayo? ganitong oras pa talaga? Oscar? Parang boses nga ni Jenny yun na Alma? dati nating katrabaho. Pupuntahan ko lang Oscar? yung kumakatok kasi Alma? tapos na rin naman akong kumain. Pagbuksan Sige, niyo naman ako ng susunod pinto, rin kaagad please. ako.
Jenny! Sabi na nga ba at boses mong narinig ko? Alma! Alma, salamat. Pinagbuksan mo ako ng pinto. Teka, bakit ka umiiyak? Tsaka, bakit may dala kang malaking bag? May pasa ka pa sa pisngi at braso mo, oh. Pasensya na talaga sa abala. Pero wala na kasi kung alam na pwedeng mapuntahan. Ayos lang, Jenny. Halika, pumasok ka nga muna. Salamat. Maupo ka muna sa sofa. Sige. Ano ba nangyari? Sabihin mo sa akin. Si Edward kasi. Pinagselosan niya yung dati kong kaklase na nakasalubong namin sa mall kaninang umaga. Oh, si Jenny palang bisita natin. Oscar, ikuha mo naman muna si Jenny ng isang basong tubig. Sige, sandali lang. Sinaktan ka na naman ba ng live-in partner mo? Kaya may pasa ka sa braso at pisngi mo? Oo. Ayaw niya kasing maniwala na wala naman kaming naging relasyon nung dati kong kaklase. Nagulat at natuwa lang kami na makita ang isa't isa kaya bigla siyang napayakap sa akin. Pero pinaalis ko na rin kagad siya kasi napansin ko na iba na ang tingin sa kanya ni Edward. Tapos, nung makaalis siya, pinagtaasan na ako ng boses ni Edward hanggang sa paunahin na niya akong umuwi ng bahay. Nung makauwi naman si Edward, lasing na siya at doon na niya ako sinimulang sigawan at saktan. Eto na ang tubig, Jenny. Uminom ka muna. Salamat, Oscar. Grabe talaga yung si Edward. Sabi ko naman sa'yo, hiwalayan mo na yung lalaki na yan eh. Kasi hindi naman to ang unang beses na sinaktan ka niya. Pabuti na lang at walang nangyaring masama sa pinagbubuntis mo, Jenny. Kaya nga pinilit ko na talagang makaalis sa bahay na yon. Nung huminto siya sa pananakit sa akin kanina at lumabas ng bahay, kinuha ko kaagad yung mga importanteng gamit ko at nilagay ko dito sa bag. Hindi na ako nagdalawang isip pa na iwan siya dahil baka yung pinagbubuntis ko naman ang mapahamak ng dahil sa kanya. Sa wakas, natauhan ka rin na iwanan ng walang hiyang lalaki na yon. Ang laki na ng tiyan mo, oh. Parang ilang buwan na lang manganganak ka na, pero sinasaktan ka pa rin ng hayop na yun. Alma, Oscar, alam kong nakakahiya pero pwede bang dito muna ako sa bahay niyo kahit ilang araw o linggo lang? Wala kasi kung alam na pwedeng puntahan dito sa Maynila. Nasa Davao kasi yung mga kamag-anak ko. Oo naman, Jenny. Parang kapatid na kita kaya welcome ka dito sa bahay namin ni Oscar. Papa Dudut, bago kami magpakasal, ginamot ko muna ang PCOS ko at nagpa-regular check-up ako sa isang OBGYN. Gusto ko kasi na maayos kong maibigay ang sarili ko sa magiging asawa ko. Mahigit na 1 taon na gamutan hanggang sa maging regular na ang buwan ng dalaw ko. At sabi ng doktora ko noon na mas naging maayos na raw ang matres ko. Kaya naman nang magpakasal kami ni Oscar ay medyo buo na ang loob ko na mabibigyan ko na siya ng anak. Pero hindi pa rin pala naging madali ang proseso. Lalong tumibay ang pagdududa ko sa sarili ng 4 na beses na akong makunan. Sobrang bigat noon kasi pakiramdam ko. Naging pabaya akong ina. Kahit lahat ng payo ng doktor ay sinusunod ko naman. Mula sa minor exercise na kailangan kong gawin, mga gamot na kailangan kong inumin at pagpapahinga para sa katawan ko. Hanggang sa pati na ang pag-resign sa trabaho ko ay sinang-ayunan ko rin. Lahat ng effort at sakripisyo ko ay nakita yon ni Jenny na kaibigan at dati kong katrabaho. Bago siya umalis sa bangko kung saan kami nagkakilala ni Oscar, siya ang pinaka naging malapit na kaibigan ko. Kaya naman alam niya lahat ng tungkol sa kwento ng relasyon namin ng asawa ko. At hindi talaga kami nagdalawang isip na tulungan siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot na unang magtrabaho si Jenny sa bangko kung saan kami nagkakilala ni Oscar noon. Kaya naman nauna rin talaga silang maging magkaibigan. At masasabi ko na si Jenny ang naging tulay para maging malapit kami noon ni Oscar sa isa't isa. At kahit sa ibang bangko na siya nagtatrabaho noon, siya pa rin ang kinuha naming maid of honor sa kasal naming mag-asawa. Nung minsang kausap ko noon si Jenny, naikwento niya sa akin ang tungkol sa pagiging seloso at mapanakit ng live-in partner niyang si Edward. Pero hindi ko inakala na darating sa puntong pupunta siya sa bahay namin na maraming pasa sa mukha at katawan. Pinayuhan namin siyang magsampa ng kaso o kahit na ipabarangay ang kinakasama niya, pero ayaw niya na raw ng mas malaking gulo. Nakiusap na lamang siya na tumuloy sa amin hanggang sa makapanganak siya. Nagsilang ng isang napaka-cute na baby girl si Jenny, Papadudot. Malusog ito at kamukha talaga ng kaibigan ko, kahit baby pa lamang ang anak niya. 2 buwan pa ang lumipas ay nagpaalam si Jenny na magtatrabaho sa Taiwan at iiwan muna sa amin ang anak niya. May kamag-anak daw kasi itong nagtatrabaho doon at nag-alok ng mabilisang proseso kay Jenny para makapagtrabaho din doon. Ang sabi niya ay magpapadala daw siya ng panggasto sa oras na maging maayos na ang sitwasyon niya doon. Kaya pumayag na rin kami ni Oscar. Maayos ang komunikasyon namin sa unang ilang buwan niya sa Taiwan. Hanggang sa hindi na namin siya muli pang nakausap. May nakarating na lang na balita sa amin na nakapag-asawa na siya ng ibang lahi at hindi pinaalam sa lalaki ang tungkol sa anak niya. Kaya naman sa halos 9 na taon ay kami ang nag-alaga sa anak ni Jenny na si Lotlot. Sakto na tong pagkakaluto ko dito sa mga turon na to. Para sa merienda ni na Lotlot at Oscar mamaya. Pauwi na rin siguro ang mga yon. Ipagtitimpla ko na nga sila ng kape at gatas para kapartner nitong merienda nila. Nay, nakauwi na po kami ni tatay. Mabuti naman at nandito na kayo sa bahay. Mukhang saktong uwi namin kasi nakahanda na dito sa lamesang merienda namin. Tama ka dyan, kaya umupo na kayo dyan sa harap ng lamesa para sabay-sabay na tayong makapagmerienda. Wow, turon! Saging na may langka ang laman ng turon na yan, Lotlot. Alam ko kasi na yun ang paborito mo. Opo, Nay. Thank you po. Walang anuman, anak. Oh, kumain ka na. Sige po, Nay. Kumusta naman ba ang mga grades ni Lotlot, Oscar? Eto ang card ng grades niya sa iba't ibang subject. Matataas lahat ang nakuha niya. Patingin nga ako. Aba, matataas nga tong grades mo, Lotlot. Siyempre po kasi lagi po ako nag-aaral. Kung nandun ka lang kanina, ikaw yung bubulungan ng teacher niya na si Lotlot daw ang pinakapaborito niyang estudyante sa klase niya. Pabulong niya lang sinabi kasi baka raw marinig ng ibang magulang na nandun sa classroom. Pero ilang beses niya talagang binidang pagiging tahimik pero bibo ng anak natin. Ang galing naman talaga ng anak namin. Sobrang nakaka-proud. Ginagawa ko po yun para lagi kayong proud sa akin ni tatay. Palagi naman kaming proud sa iyo, anak. Pero sayang talaga at hindi ako ang kumuha ng card mo kanina. Ang sakit kasi talaga ng puson ko dahil unang araw ng dalaw ko ngayon. Mabuti na lang at pinayagan na mag-leave sa trabaho ang tatay mo ngayon. Aliw na aliw nga po si tatay sa classroom namin kanina eh. Talaga? Opo, kasi may mga kaklase ako na tatay din nila yung kumuha ng card nila. Yung mga tatay po nila yung kakwentuhan ni tatay kanina. Nakakatuwa lang kasi akala ko talaga ako lang ang lalaking pupunta dun kanina. Marami-rami rin pala kami. Aba, marunong ka na rin makipagkwentuhan sa iba mga magulang ha? Nawala na talaga ang pagiging tahimik mo, Oscar. Mababait din kasi yung mga nakilala ko doon, kaya napakwento talaga ako. Kumusta na palang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na kaysa kanina. Hindi na ba masyadong masakit ang puson mo? Hindi na kasing sakit nung kagaya kaninang umaga. Magpahinga ka na lang ulit mamaya. Ako na lang ang magluluto ng pagkain natin para sa hapunan. Hindi na, ayos lang ako. Kaya ko namang mag-asikaso ng hapunan mamaya. Hayaan mo nang ako ang gumawa nun at magpahinga ka na lang muna. Tama po si tatay, Nay. Tutulungan ko po siya kaya huwag niyo na pong alalahanin ang pag-aasikaso ng hapunan. Magpahinga na lang po kayo at sisiguraduhin ko na masarap ang ulam na iluluto namin ni tatay. Di ba po, tay? Siyempre naman anak.
Lalo na kapag katulong kita sa pagluluto mamaya. Wala naman po akong assignment ngayon eh. Kaya tutulungan ko po talaga kayo. Ipagluluto po natin si nanay ng masarap na hapunan. Ay, naku talaga tong anak ko. Napakalambing kahit kailan. Pahakap nga ako. Papa Dudut, sinubukan namin na kontakin ang ilang kakilala ni Oscar na nagtrabaho din sa Taiwan. 2 taon na noon si Lotlot at gusto lang naming malaman kung ayos lang ba ang kalagayan ni Jenny. May isang pinsan doon si Oscar na nakausap namin sa Facebook at pinakita namin ang picture ni Jenny. At kinumpirma niyang yun nga raw. Ang nakita niya na naglalakad sa loob ng isang mall kasama ng isang lalaki na ibang lahi. Nakita niya rin na malaki na ang tiyan ni Jenny at halatang nagdadalang tao ito. Nakiusap kami sa pinsan ni Oscar na sa susunod na makita si Jenny, magpakilala siya na pinsan ng asawa ko at tanungin kung anong plano sa anak niyang si Lotlot. Muli raw nag-cruise ang landas nila sa isang lugar sa Taiwan at ginawa niya ang pakiusap namin. Wala raw noong kasama si Jenny kaya nagawa itong kausapin ng pinsan ni Oscar. Nagsorry raw si Jenny sa pinsan ng asawa ko at sinabing wag raw sanang sasabihin sa asawa nito ang tungkol kay Lotlot. Dahil hindi raw alam ng asawa ni Jenny na may anak na siya. Sinabi rin daw ni Jenny na sa amin na lamang daw si Lotlot dahil baka hindi ito matanggap ng asawa niya. Nasaktan kami noon para kay Lotlot. Kaya naman mula noon ay mas tinuring na talaga namin na parang tunay na anak si Lotlot. Oscar, heto na ang kape at tinapay mo na may palamang peanut butter. Ilalagay ko muna dito sa mesa tong tray kasi mainit pa tong 2 tasa ng kape na nandito para sa atin. Sige. Salamat, Alma. Si Lotlot pala. Ano oras makakauwi? Siguro bago mag-alas 5, pero ihahatid naman daw siya nung nanay ng kaklase niya. Medyo malapit lang din naman dito yung bahay, kung saan sila gumagawa ng school project ng mga classmates niya. Mukhang napaka-busy ng anak natin Nako, sinabi mo pa, Oscar. Minsan nga nang sinilip ko yan sa kwarto niya na madaling araw, nakita ko na nakahiga na siya sa kama niya. Malalim na ang tulog pero may hawak pa na libro. Sinabi ko na sa kanya noon na iwasan ang pagbabasa ng libro habang nakahiga Pero talagang dinadala niya hanggang sa kama niya ang pagre-review niya. Malapit na rin kasing exam nila, di ba? Oo, sa susunod na linggo na. Gusto niya kasi na mas mataas pa ang makuha niyang grade sa last grading period nila. Kaya grabe talaga siya mag-aral. Baka naman maabuso niya masyado ang katawan niya. Sinabi ko naman na okay na yung grades na nakuha niya nung nakaraan. Hindi niya na kailangan na mas taasan pa ang lahat ng yun. Pinaalala ko na yan sa kanya. Ang sabi ko, wag siya masyado magpupuyat kasi ayaw natin na magkasakit naman siya. Makulit lang talaga yung anak natin at gusto na mas galingan pa sa klase nila. Pero wag kang mag-alala. Palagi ko naman chinecheck ang oras ng pagtulog niya Minsan lang kapag nagigising siya ng madaling araw, inaaral niya ulit ang huling libro na huling binasa niya. Yun ang kwento niya sa akin na minsan mag-usisa ako kung bakit may hawak siyang libro habang nakahiga sa kama niya at malalim na ang tulog. Mukhang kailangan ko na mag-isip ng regalo para sa darating na recognition day niya. Alam mo ba na dapat sasabihin ko na sa'yo yan? Kasi sigurado ako na maraming medalya na naman ang isasabit natin sa kanya. Pero hindi naman mahilig sa material na bagay si Lotlot Baka mag-request lang siya na mamasyal tayo, manood ng sine at kumain sa labas. Tama ka dyan. Kasi dun pa lang sobrang saya na ng Alma? anak natin. Oscar? Boses ni Jenny yun Nandiyan ba kayo? Anong masamang hangin na nagdala sa kanya Alma? dito sa bahay natin? Pagkatapos ng 9 na taon. Sasamahan na kitang pagbuksan siya ng pinto. Mabuti pa nga. Kasi baka hindi ko mapigilan ng sarili ko at kung ano pa masabi ko sa kanya. Alma! Nandyan ba kayo? Kasi... Ay, mabuti naman at nandito kayo ngayon sa bahay niyo. Anong kailangan mo? Ayan kagad talaga ang tanong? Hindi ba pwedeng kumustahin mo muna ako, Alma? Ang lakas naman ng loob mo na sabihin sa harap namin yan. Ikaw ba? Nagawa mo bang kumustahin kami o si Lotlot sa loob ng 9 na taon? Kaya nga nandito ako ngayon, di ba? Dahil sa anak ko. Anak mo na kami ang nagpalaki at kinilala bilang mga magulang niya. Kasi yung tunay na nanay niya, nawala ng pakialam sa kanya. Alam ko naman ang naging pagkakamali ko.
At nandito ako ngayon para itama ang lahat ng yun. At sa tingin mo talaga may itatama ka pa? Alma, Hindi ko naman talaga ginusto na iwanan sa inyo ng matagal yung anak ko. Kinailangan ko lang talaga ng oras para aminin sa asawa ko yung tungkol sa kanya. Pero ngayon, tanggap na niya ang lahat sa akin, kaya pwede ko nang kunin ang anak ko. Ay, teka! Wow! Ganun na lang yon, ha? Alma, kumalma ka muna. Jenny, hindi mo pwedeng basta kunin na lang sa amin ang bata. At bakit hindi? Kahit pagbali-balik ta rin yung mundo, ako pa rin ang nanay niya. Magkano bang kailangan nyo, ha? Kwentahin yung lahat ng nagastos nyo sa anak ko at babayaran ko. Kahit kailan, hindi mababayaran ng pera ang ginawa namin pag-aalaga at binigay namin pagmamahal kay Lotlot. Kaya umalis ka na dito, Jenny. Kasi hindi ko ibibigay sa iyo si Lotlot. Hindi mo makukuha sa amin ang anak ko. Hindi mo siya makukuha sa akin dahil ako na ang nanay niya. Ako na, Jenny! Ako na! Papadudot mula ng unang beses kong mabuhat si Lotlot noong baby pa lamang siya. Parang nabuhay ang pagiging pusong nanay ko. Alam kong hindi ko siya anak pero nang mga oras na yon, pakiramdam ko ay para sa akin siya. Kaya nga ako talaga ang unang pumayag nang sabihin ni Jenny na sa amin muna ang anak niya habang nagtatrabaho siya sa malayo. Alam ko na mali kasi na hindi naman niya kami kamag-anak pero may parte sa sarili ko noon. Ang humihiling na sana'y hindi na muli pang balikan ni Jenny ang anak niya. Kaya naman nang makarating sa amin ang balita mula sa pinsan ni Oscar na tinatago pala ni Jenny sa asawa niya na may anak siya. May sama ako ng loob pero medyo natuwa din ako. Kasi pakiramdam ko, doon na natupad ang pangarap ko na magkaroon kami ng anak ng asawa ko. Hindi man ako nagluwal kay Lotlot at hindi man namin siya kadugo ay tunay na anak naman ang turing namin sa kanya ng asawa ko. Kaya sabi ko sa sarili ko na ipaglalaban ko ang karapatan ko sa kanya sa abot ng makakaya ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot alam ng anak-anakan ko na si Lotlot na hindi kami ang tunay niyang mga magulang. Nasa grade 3 siya noon nang umuwi siya ng bahay na umiiyak at tinatanong sa amin kung totoong ampon lang daw ba siya. May mga nambubuli daw kasi sa kanya sa school at sinasabi na hindi namin siya anak. Hindi kagad ako nakasagot pati na ang asawa kong si Oscar at saglit pa kaming nagkatinginan. Bigla namang yumakap si Lotlot at sinabi niya na kahit totoo ang sinasabi ng mga kaklase niya, na hindi kami ang tunay niyang mga magulang ay hindi mapapalitan ng kahit na sinong tao ang pagmamahal niya para sa amin. Doon namin inamin ang totoo sa kanya, Papadudot. Pero sinabi lang namin na nasa malayo ang tunay na nanay niya at nagtatrabaho. Hindi kami nagsalita ng kahit na anong masama tungkol kay Jenny. Dahil ayaw namin magtanim ng sama ng loob sa kanya si Lotlot. Kaya naman nang minsan pang pumunta si Jenny sa bahay namin at nakita niya si Lotlot. Hindi na ito nagulat nang magpakilala si Jenny na nanay nito. Pinakita kasi namin sa bata noon ang mga litrato namin ni Jenny kaya alam nito ang itsura niya. Nang araw na yon, ay may kasama ng barangay tanod si Jenny para kunin ang anak niya. Nagbanta pa ito na magdedemanda sa oras na hindi pa namin ibigay ang bata sa kanya. Kaya naman sa kabila ng malakas na pag-iyak ni Lotlot ay binigay na namin siya ni Oscar sa tunay na nanay niya. Papadudot dinala siya ni Jenny sa probinsya nila sa Davao kasama ang asawa nito at 2 nilang anak. Nung unay nakakapag-text at nakakatawag pa sa amin si Lotlot hanggang sa tuluyan na kaming mawala ng komunikasyon sa kanya. Nandito ka lang pala sa labas ng bahay. Oo. Dinidiligan ko lang itong mga halaman natin dito. Akala ko nasa likod ka ng bahay at naglalaba doon. Inuna ko na muna ang gawin ng pagdidilig dito kasi medyo maaga pa naman. At saka,
Konti lang din ang labahin ko, kaya mabilis ko rin na matatapos yun. Sige, tutulungan na lang din kita sa pagdidilig sa mga to. Okay. Yung mas maliit na pandilig na lang din ang gamitin mo. Alam ko naman na hindi ka sanay na magdilig ng mga halaman dito eh. Baka malunod pa sila kapag tabo ang ginamit mo. Hindi rin kasi ako madalas na tumambay dito sa mini garden sa labas ng bahay natin. Oo, kasi ang madalas na kasama ko dito, si Lotlot. Alma, Sorry, Oscar. Alam kong nangako ko na hindi na ako iiyak pero sobrang namimiss ko na kasi ang anak natin. ako rin naman. Araw-araw kong namimiss si Lotlot. Ang laki ng nagbago sa bahay natin, no? Oo. Kahit ganun pa rin ang itsura, nagbago naman yung sigla. Dahil hindi na natin naririnig ang malalakas na tawa ni Lotlot. Siya lang kasi ang nagbibigay ng sigla at kulay sa bahay at buhay natin. Nang dahil kay Lotlot, naramdaman natin kung paano maging magulang. Kung paano magkaroon ng isang tunay na pamilya. Isang taon na rin pala mula nang malayo siya sa atin. Halos isang taon na rin natin siyang hindi nakakausap. Alma, sigurado naman tayo na nasa mabuti siyang kalagayan. Kasama niya ang tunay na nanay at mga kapatid niya. Oo, pero sana hayaan din ni Jenny na makita at makasama ulit natin ang bata. Alam niya naman na sobrang napamahal na sa atin si Lotlot. Huwag niya sanang ipagdamot yung konting oras na pwede natin makausap ang anak natin. Siguro gusto niya lang na mas makilala siya ni Lotlot bilang nanay nito. Na mas makapag-focus ang bata na makilala siya ng pamilya niya. Hayaan na lang muna natin dahil sigurado ako na magbibigay din siya ng oras na makasama ulit natin si Lotlot. Sana mag-upload na ulit ng bagong picture si Jenny na kasama si Lotlot. Halos ilang buwan na rin kasi mula nang huli siya mag-public post ng picture nila ng family niya. Namimiss ko na makita si Lotlot kahit sa mga picture lang sa Facebook. Alma? Jenny? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko sana kayong makausap. Kasama mo ba si Lotlot? Hindi, pero siya ang dahilan kung bakit pumunta ako ngayon dito sa bahay niyo. Una sa lahat, gusto ko munang humingi ng tawad para sa mga nagawa at nasabi kong mali sa inyong dalawa. Alam ko naman na hindi ko dapat nilayo sa inyo si Lotlot. Alam ko na sobrang minahal niyo ang anak ko na parang tunay niyo na ring anak. Gusto ko lang talaga na mas mapalapit kagad ang loob niya sa amin kaya umuwi kami ng Davao. Sorry talaga. Sa totoo lang, nasaktan talaga ako sa ginawa mo. Pero pilit kong inintindi ang lahat. Inintindi ko kasi pareho tayong nanay ni Lotlot. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa inyong mag-asawa, lalo na sa iyo, Alma. Para sa pag-aalaga at pagmamahal na binigay mo sa anak ko. Lumaki siyang napakabuting bata at walang galit sa akin. Dahil yun daw ang sinabi mo sa kanya. Alam kasi namin na darating ang araw na babalik ka at magpapakilala sa anak mo. Kaya sinabi namin sa kanya na kahit na anong mangyari, huwag siya magtanim ng sama ng loob sa'yo. Salamat. Salamat talaga sa inyo. Pero Jenny, kasama mo bang lumawas ng Maynila si Lotlot? Pwede ba namin siyang makita o kahit madalaw man lang? Oo, pwede niyo siyang dalawin o puntahan. Nasa Maynila rin siya pero nako-confine siya sa ospital dahil sa sakit niya na bone cancer. Stage 4. Papadudot noong nakakausap pa namin sa text at tawag si Lotlot. Madalas niyang ikwento na napakabait daw ni Jenny sa kanya. Pati na ng asawa nito at 2 anak. Kaya naging panatag ang kalooban namin na nasa mabuti siyang kalagayan. Pero pagkalipas ang 1 buwan na hindi na ulit nakapag-text o nakatawag si Lotlot sa amin. Nung una'y nag-aalala talaga ako dahil wala na akong naging balita pa sa kanya. Nakablock kasi ako sa Facebook ni Jenny. Kaya naman gumawa ako ng dummy account. At nang makita ko sa mga public posts niya, ang mga pamamasyal ni Jenny kasama ang asawa nito, si Lotlot at 2 pang anak ay naging panatag na ang loob ko kahit na papaano.
Inisip ko na lamang na ang mahalaga ay masaya si Lotlot kasama ang tunay na nanay niya. Pinilit kong makontento sa mga nakikita ko na public post ni Jenny kasama si Lotlot sa Facebook. Ang hindi ko inaasahan, yung biglang pagdating ni Jenny sa bahay namin para sabihin na may taning na ang buhay ng pinakamamahal namin na si Lotlot. Kayo na pala yan, Alma, Oscar. Pasok kayo. Salamat. Sorry kung medyo ginabi na kami. Na-traffic din kasi kami papunta dito sa ospital. Ayos lang. Kakaalis lang din ng asawa ko kasama yung 2 anak ko. Tulog pa nga pala si Lotlot. Kailan pa pinutol ang binti niya? Two months ago. Umasa kasi kami na kahit paano, mapipigilan pa ang pagkalat ng cancer sa katawan niya. Maliit na chance, pero meron. Yun ang sabi ng doktor. Kaya pumayag kami na putulin yung kanang binti niya kahit alam naming mahirap yun para kay Lotlot. Pero alam nyo, nung itanong ko kay Lotlot kung okay lang ba na maputol yung binti niya para gumaling siya, hindi siya nagdalawang isip na sumagot ng oo. Okay lang sa kanya basta gagaling siya. Matapang na bata kasi talaga si Lotlot. Oo. Hindi kagaya ng nanay niyang napakaduwag sa responsibilidad. Alma, Oscar, sorry kung hindi ko kaagad nasabi sa inyo yung kalagayan niya. Natakot din kasi talaga ako. Natakot na baka magalit kayo sa akin at sabihin niyo na hindi ko siya inalagaan ng maayos. Masyadong mabilis yung pangyayari. Nasa stage 3 na yung bone cancer niya nung ipa-check up namin siya. Masyado ring magulo yung isip ko noon kaya hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko noon. Pero nung sabihin ng doktor na nasa terminal stage na yung cancer niya, alam ko. Alam ko na kailangan nyo nang malaman yung tungkol sa kalagayan niya. Sorry. Sorry talaga. Gustuhin ko mang magalit. Wala na akong lakas para maramdaman pa yon, Jenny. Ang gusto ko na lang ngayon, makasama si Lotlot. Makasama namin ni Oscar ang anak namin. Ibibigay ko sa inyo lahat ng oras na gusto nyong makasama si Lotlot. Dahil alam ko kung gaano niya kagusto na makasama rin kayo. Lalabas na muna ako. Maiwan ko muna kayo dito kasama ni Lotlot. Sige, salamat. Oscar, ang laki na nang nagbago sa itsura ng anak natin. Sobrang payat na siya. Tsaka ang putla ng mga labi niya. Sana mas maaga ko siyang naalagaan. Sigurado ako na paulit-ulit niya tayong hinahanap noon. Tatay Oscar? Nanay Alma? Kayo po ba yan? Lotlot, anak! Kami to ng nanay Alma mo. Nananaginip po ba ulit ako? Anak, hindi to isang panaginip lang. Totoo na nandito kami ng tatay mo sa tabi mo. Kami talaga to, Lotlot. Eto, hahawakan ko ang kanang kamay mo. Hindi nga po ako nananaginip. Totoo po na nandiyan kayo ni tatay ngayon. Nararamdaman ko po ang higpit ng hawak niyo sa kamay ko at init ng palad niyo, Nay. Sobrang na-miss ko po kayo. Miss na miss ka rin namin kung alam mo lang, Lotlot. Nay, Tay,
Wala na nga po pala akong kanang binti. Hindi ko na po magagawang makipaglaro ng habulan sa inyo. Ayos lang anak. Palagi na lang kitang bubuhatin kapag naglalaro tayo. Salamat po talaga kasi dinalaw niyo po ako ngayon dito. Palagi ko po kasing napapanaginipan na kasama ko kayo. Pero ngayon, totoong nandito na po kayo sa tabi ko. At kahit kailan, hindi na kami mawawala ng tatay mo sa tabi mo. Kaya magpalakas ka, Lot-Lot. Magpalakas ka para sa amin. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Sobra. Kung alam mo lang, napakalaki ng pasasalamat namin sa Diyos kasi binigay ka niya sa amin. Kaya sana patuloy ka magpalakas. Dahil gusto ka pa namin makasama na mas matagal ng tatay mo. Magpalakas ka, anak, ha? Magpalakas ka para kina nanay at tatay. Papadudot nang sabihin ni Jenny sa akin ang tungkol sa sakit ni Lot-Lot, pakiramdam ko. Ako yung nabigyan ng taning ang buhay. Ang hirap maghanap ng mga salitang pwede kong sabihin kay Jenny noon kasi nilalamo na ako ng matinding kalungkutan. Kaya naman kinabukasan ay kagad naming pinuntahan ni Oscar ang ospital para dalawin si Lot-Lot. Grabe ang pagpigil ko ng mga luha nang makita na putol na ang kanyang binti. Pero mas nagpigil ako ng mga luha nang makita ko ang ngiti sa maputla niyang mga labi sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Isang buwan na lang daw ang natitira sa panahon na pwede pa naming makasama si Lot-Lot. Kaya naman halos hindi talaga ako umalis sa tabi niya. Hinayaan naman ako ni Jenny na mag-alaga kay Lot-Lot hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Mula sa 1 buwan na taning sa kanya ng doktor ay halos 2 buwan ko pang nakasama at naalagaan si Lot-Lot. Ang halos 2 buwan ng buhay ko na puno ng saya at pighati ng tuluyan na kaming iwanan ni Lot-Lot. Naniniwala ako, papadudot, na ang presensya ng bawat tao ay may dahilan sa buhay ng iba. Kaya siguro naiwan sa amin si Lot-Lot noon ay para maramdaman ko kung paano ang maging isang nanay ng mga panahon na yon. Siya ang naging sagot sa lahat ng matinding kalungkutan na pinagdaraanan ko noon. Nang dahil sa presensya ni Lot-Lot, na puno ng saya ang 9 na taon ng buhay ko na kasama siya. Akala ko ay pangmatagalan na pagluluksa ang mararamdaman ko nang dahil sa pagkawala ni Lot-Lot. Pero makalipas ang 5 taon mula nang siya'y magpaalam, dininig ng Diyos ang napakatagal na naming ibinagdarasal ng asawa kong si Oscar. At sigurado ako na tinulungan ako ni Lot-Lot na ibulong sa Diyos na pagbigyan ang matagal ko nang ipinagdarasal. Ang magkaroon kami ng sariling anak. Dahil ngayon, habang sinusulat ko ang kwento naming ito ay mag-4 na buwan na akong nagdadalang tao. Napakalaki ng pasasalamat ko sa biyayang ibinigay sa akin ng Diyos. Dahil sinabi ng doktor na malusog ang baby na nasa sinapupunan ko. Kaya sisiguraduhin ko na pupunuin namin ang pag-aalaga at wagas na pagmamahal ang anak namin sa oras na isilang ko siya. Gaya ng ginawa namin sa unang anak namin na si Lot-Lot. Umaasa ako na kahit papaano ay may maiwang aral at inspirasyon ang kwento kong ito, papadudot. Inspirasyon na maikli lamang ang buhay ng tao, kaya sulitin po natin ang bawat oras na pwede pa nating makasama ang mga mahal natin sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Mabuhay ang Barangay Love Stories at naway patuloy na mamayagpag ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alma. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever.